Hallelujah. Ang ating pong topic sa araw na ito ay ang sanlibutan ay huwag ibigin. Ang ating pong key verse ay manggagaling sa 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Yes, O Lord, salamat po sa aming mensahero sa araw na ito, Lord. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom upang kanyang maibahagi ang mga naituro sa kanya ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Yan ang kalakasan, O Lord. Amen. Kaya mga kapatid, ating pong tinatawagan ng ating mensahero sa araw na ito, si Pastor Ezekiel. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. God is good. Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil isang umaga na naman ang binigay sa atin upang tayo ay magsama-sama ngayong linggo dito sa Church of Smyrna. Ayan, loobin ng Panginoon ay patuloy niya tayong i-bless, bigyan ng kalakasan, bigyan ng mga blessings sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at syempre malakas na pangangatawan upang patuloy nating maisagawa ang mga utos ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil dyan palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil all throughout the week, ginabayan niya tayo, no? Iningatan niya tayo, binigyan tayo ng kalakasan upang kaharapin ang lahat ng ating mga suliranin, mga problema, no? Sa mga nagtatrabaho, binigyan ng kalakasan ng Panginoon. At sa mga mag-aaral naman, binigyan ng katalinuhan at kakayahan na sagutan ang mga kailangang sagutan, gawin ang lahat ng mga dapat gawin. Kaya salamat sa Panginoon at syempre hindi kumpleto ang linggo natin kapag hindi tayo nagpuri sa Panginoon. Amen? Ayan, yan nga ang araw ng linggo na dapat ibigay natin sa ating Panginoon. Ayan. So gaya po ng nabanggit ang ating topic sa araw na ito ay ang sanglibutan ay huwag ibigin. Ayan, sa English, do not love the world. Ayan. Ang key verse po natin ay magmumula sa 1 John chapter 2 verse 15. Na kung babasahin natin, kung may Bible po tayo sa ating mga cellphones, pwede po tayong sumabay magbasa or sa ating screen or kung meron po tayong physical na Bible, mas maganda. Ayan, so basahin natin. 1 John chapter 2 verse 15. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ayan. So, ikot po muna natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Hingi lamang po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon muli sa pagkakataon po na ibinigay nyo sa bawat isa upang kami po ay makapagsama-sama dito sa Church of Smyrna upang makapag-awitan at papurihan ang iyong pangalan. Ganon din po upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita na nakasulat sa Biblia. Nawa Panginoon ay gabayan mo po ang bawat isa sa lahat po na makakarinig ng iyong salita. Tulungan mo po kami Panginoon na maisabuhay at maisawalat po Panginoon ang tunay na mensahe na nais pong iparating sa bawat isa. Divide all these messages, Lord, into millions of messages para po Panginoon ang bawat isa ay ma-apply po ito sa kung anumang season po ng buhay ang meron po kami sa ngayon, Panginoon. Nawa ay gabayan mo rin po ako, Panginoon, upang maibahagi ng malinaw at kaaya-aya sa inyo ang mensahe po sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan mo rin po ang lahat ng mga nanonood online, Lord God, na kung hindi po sila naka-attend ngayong linggo, ingatan mo po sila at gabayan sa kanilang mga lakad. Maraming salamat, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayan. Ang sanglibutan. Ayan. Saan ba tayo naninirahan, mga kapatid? Sa mundo. Ayan. Sa sanlibutan. No? Ngunit sabi dito, do not
love the world. So, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, talagang hindi maiiwasan na tayo ay pumipili, no? Ang buhay natin bilang Kristiyano, araw-araw tayong pumipili, no? Either piliin mo ang buhay mo bilang Kristiyano o ang buhay mo dito sa sanlibutan. Araw-araw po yan na struggle, mga kapatid. Tama ba? Ako lang ba? So, lahat tayo, bilang mga Kristiyano, pipili tayo palagi. Kung ikaw ba ay gagawa ng mga utos ng Panginoon o kung ikaw ba ay gagawa ng mga ninanais ng iyong puso. No? Yung mga talagang mga bulong sa iyong isipan na, uy, ito, maganda to para sa iyo. Ngunit, sa perspective bilang Kristiyano, ito ay isang bagay na maaaring magdala sa iyo upang ikaw ay makagawa ng kasalanan. So ganun po ang laging struggle, no? Kasi yung mga bagay na nag-uudyok sa atin, na yung mga sinasabi natin na lust, yung mga bagay na nagte-tempt sa atin, yung mga temptation, ito yung mga bagay na nagsasabi sa iyo, hindi nila sinasabi na makakasama to sa iyo eh. Yung mga temptation na to, no? Sinasabi nila, uy, makakabuti to sa iyo. Maganda to para sa iyo. Pero in reality, masisira ang buhay mo, no? So unang example diyan is pinaka maganda yung drugs. Sabihin natin drugs, no? Yung drugs, kapag ito ay ininom mo o ginamit mo, ito ay magbibigay sa iyo ng matinding kasiyahan, no? Matinding pakiramdam na mabuti, no? Yan ang sinasabi ng mga ganitong ini-intake ng mga addict, no? Ngunit, in the long run, masama ito sa kanilang mga pangangatawan at syempre sa perspective bilang Kristiyano, mali ang ginagawang ganito. No? Kung sino man ang mga nakakaranas ng ganito, kung anumang addiction ang nararanasan natin, no, sa ating mga buhay, maaaring ito ay isa sa mga paraan na ikaw ay mapunta sa sanlibutan, no? Ito ang paraan upang ibigin mo ang sanlibutan at ikaw naman ay mahiwalay sa sa pagmamahal ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. So normal ito, no, sa ating mga buhay. Palagi kang pumipili kung ikaw ay sa Panginoon o ikaw ay sa mundong ito o sa sanglibutan. Kaya ito pong pag-aaralan natin sa araw na ito ay isang paalala sa bawat isa. Hindi lamang po sa inyo, sa akin din naman, at sa lahat ng mga pastors natin, no? Lahat tayo ay kasama dito sa paalala na ito. No? Hindi dahil, uy, pastor na yan, ibig sabihin hindi na nasasama sa mga ganitong bagay. Lahat tayo ay lagi tayong dapat pumili. At syempre, nais ko, pagkatapos ng ating pagsasamba na ito, nawa ay laging nating piliin ang maging nasa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Kung gusto mo yan, palakpakan mo ang Panginoon, no? Yan. Kung gusto natin na tayo ay nasa presensya ng Panginoon, dapat natin siyang papurihan sa lahat ng ating mga lakad sa pang-araw-araw na ating buhay. Ayan. So, balikan lang natin, no, yung key verse. Sabi, sa 1 John chapter 2 verse 15 up to 17, basahin natin up to 17 kasi dito iikot ang ating pinakapag-uusapan sa araw na ito. Ayan. So 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Verse 16, sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Napakaganda at talagang napakatindi ng babala na ito para sa atin at paalala rin naman
upang tayo ay makaiwas sa ganitong mga bagay. So ang unang punto po na pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang babala. Ang warning na ibinigay sa atin. So sa verse 15, no, sabi diyan, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang bagay na nasa sanglibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Sa English diyan, love not the world, no? Ang world. Huwag daw nating ibigin ang world. Kapag sinabi nating world sa English, no? Ano ba ang ibig sabihin nito? World. Ano ang translation niyan sa Tagalog? Mundo, no? O ano pa? Ano pa ang mundo? Sino ang may gawa ng mundo? Ang Panginoon, no? Siyempre bilang Kristiyano ang paniniwala natin, ang pananampalataya natin ang gumawa, which is the truth in all fairness, no? Ang Panginoon ang siyang gumawa ng mundo at ng lahat ng nasa mundo at tayo na mga tao na nasa mundo. So, masama ba ang mundo kung gawa ito ng Panginoon? No? So, ibig sabihin, ang mundo ay hindi masama dahil ito ay gawa ng Panginoon. Amen? Yan. So, ang mundo na ating ginagalawan ay gawa ito ng Panginoon. It is one of the beautiful creation of God. No? Sabi, kung babasahin natin ang kauna-unahang libro sa Biblia, no, sa Genesis chapter 1, makikita dito na nang pasimula ay nilikha ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang anyo ng tubig, ang anyo ng lupa, ang mga stars, no? Lahat. Simula day 1, day 2, day 3, up until day 6, ginawa ng Panginoon ang lahat ng nakikita ng iyong mga mata, no? At maganda ang ginawa ng Panginoon. Kahit ang Panginoon sabi niya sa verse 31 ng Genesis chapter 1, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Sa Genesis chapter 2 verse 2, sabi niya, at nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ayan. So, ibig sabihin, mabuti ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Kahit ang mundo na ating ginagalawan ay mabuti dahil ang Panginoon ang gumawa nito. So, sa bawat gawa ng Panginoon, may mabuti itong naidudulot. Ang ulan ang nagsisilbing paraan upang lumago ang mga halaman, nagbibigay din naman ito sa atin ng tubig. Amen? No? Itong ulan na ito, blessing to eh. Bigay ito ng Panginoon sa atin kasi nare-refill yung mga dam natin, no? Lumalago yung mga halaman natin, nadidiligan yung mga kinakain natin, no? Sino bang makakasurvive ng walang kanin bilang Pilipino? Meron ba? Kaya ba nating mabuhay ng walang kanin? No? Parang ang hirap, no? Bilang Asian, bilang Pilipino. Kasi tayo ay nasanay na tayong kumain ng kanin. Ngunit sa ibang bansa, hindi sila kumakain ng kanin eh. Puro ulam lang, puro tinapay, no? Ngunit sa atin, blessing ito dahil nadidiligan ng mga palay. Huwag lang sobrang lakas, no? Yung dilubyo kasi masisira naman ito. Yan. So, ang mga gawa ng Panginoon ay mabuti. Malinaw? Ulitin natin, ang mga gawa ng Panginoon ay mabuti. Amen? Amen. So, mabuti ang gawa ng Panginoon at ang mundo na ginagalawan natin ay mabuti. Ang mga tao na ginawa ng Panginoon ay mabuti rin naman, no? In essence, no? Habang ito ay ginawa ng Panginoon nung pasimula, si Adan at si Eva ay ginawa ng Panginoon. Ngunit dahil sa kasalanan, sila ay nagkaroon at tayo ay naging mga tao na makasalanan simula kay Adan. Ayan. So, yun nga, malinaw dapat sa atin na ang mundo, o pag sinabi nating
world o sanlibutan, ito ay gawa ng Panginoon. At hindi dapat ito ang sinisira natin. Hindi dapat ito ang sinasabi nating huwag mong ibigin. Sabi kasi, do not love the world, no? Hindi ito yung world na sinasabi dito, mga kapatid. Ang sinasabi dito na sanglibutan ay patungkol sa mga sistema, sa mga values, at sa mga selfishness, sa pride, sa pleasure-seeking things na nasa mundong ito. Ito nga ay yung mga gawa ng tao. Ito ang sinasabi ng Panginoon o ni Apostle John na huwag nating ibigin. Huwag nating ibigin ang mga gawa ng tao. O pinakamataas dyan, huwag nating sambahin ang mga gawa ng tao. No, yung mga ninuno nating mga Pilipino, sila ay sumasamba noon sa araw. No? Sinasamba nila yung araw, sinasamba nila yung ulan, sinasamba nila yung mga anito, lahat ng mga bagay na nakikita nila, as long as nagbe-benefit sila doon, sinasamba nila ang mga bagay na ito. No? Yun ang sinasabi ng huwag nating gawin. Dahil ina-idolize natin ang mga bagay na gawa ng Panginoon. Hindi dapat nating sambahin yung mga gawa ng Panginoon. Bagkus, sambahin natin ang gumawa ng mga bagay na ito. Malinaw po ba yun? No? Huwag nating sambahin yung mga gawa ng Panginoon at gawa ng tao. No, ang sambahin natin ay ang gumawa ng mga ito. Kailangan malinaw yan kasi kapag sinamba natin yung mga gawa ng tao, para tayong yung mga Israelita sa panahon ni Moises. Ni Moises. Nang siya ay umakyat sa bundok ng Sinai, no? Upang kunin yung 10 Commandments na nakasulat sa tablet. Ang tagal niya dun sa taas, nagpakahirap siya umakyat para kunin ang mga utos ng Panginoon. Tapos yung mga Israelita sa baba, dahil wala si Moises, walang nag-guide sa kanila, naghanap sila ng kanilang sasambahin. Gumawa sila ng statue ng gold, no? Gawa sa gold. So, sinasamba nila ito. Kahit na naranasan nila yung kabutihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon that time, no, nilabas sila sa Egypt, no? Nilabas sila, ginabayan sila, pinakain sila araw at gabi. Ngunit naghanap pa rin sila ng sasambahin. Yun nga yung gawa nila, gawa sa gold, no? Sa ginto. So yung mga ganitong pagkakataon ang dapat nating iwasan. Ito yung pinapaalala sa atin ngayong araw. No, ito yung pinapaalala sa atin. Ito yung babala sa atin na dapat nating iwasan. Na dapat nating isipin sa araw-araw na dapat tayong pumili na huwag sambahin ang mga bagay na ito at sambahin natin ang gumawa. Yun nga ang Panginoon. Amen? Ayan, dapat malinaw yan dahil kung sinabi lang natin na huwag mahalin o huwag mong ibigin ang sanglibutan, huwag mong mahalin ang mundo, di sinira mo na yung mundo na ito, no? Which is mali. Huwag mong mahalin yung mga sistema, huwag mong mahalin yung mga bagay na nag-uudyok sa mga tao, sa mga Kristiyano upang gumawa ng masama. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Huwag daw nating tumingin daw tayo sa mga bagay na nasa pang-itaas. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yung mga makamundong bagay, no? Yung mga sinasabi natin na yung mga bagay na chine-cherish natin more than God, no? Yung mga minamahal natin, binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng atensyon sa araw-araw more than the attention na supposedly ibigay natin sa Panginoon. Ayan. Sabi rin sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Hey. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance
the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Sabi diyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ito nga yung mga bagay na makamundo, no? Talikuran natin ito. Yung mga bagay na bumabalakid sa atin at pumipigil sa atin upang makita ang Panginoon. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan o pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Meron na tayong daanan no? Meron na tayong guide kung saan tayo tutungo. Ano dapat nating gawin? Yun ay ang pumili, no? Kailangan nating pumili. Sabi rin sa John chapter 17 verse 14 to 15, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapupuutan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa kasamaan. Ayan, tayo ay hindi tinawag o tayo ay hindi para sa sanlibutan, bagkus tayo ay para sa mga bagay na makalangit, no? Dapat tayong pumili kung ano ang mas nakabubuti sa atin, kung ano ang ninanais ng Panginoon para sa atin. Kasi yung plano ng Panginoon ay higit na mas maganda kaysa sa plano mo. Ulitin natin yan, no? Ang plano ng Panginoon ay higit na mas maganda kaysa sa plano mo. At balikan natin, ang lahat ng nais ng Panginoon para sa iyo ay mabuti lamang. No? So wag nating hayaan na hindi natin matanggap yung mga blessing, yung mga bigay ng Panginoon na nagiging balakid. No? Iwasan natin yung mga nagiging balakid upang matanggap natin ang mga nais ng Panginoon para sa atin. Kaya tandaan natin ang babala na ito na huwag nating ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Na kung sino man nga, sabi dito kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen? Amen. Sabi rin sa Romans chapter 12 verse 2, malinaw dito na do not conform to the pattern of this world, no? Huwag daw tayong sumunod o huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya o kalooban ng Panginoon. Dapat tayong huwag makiayon sa mga bagay na nasa mundo. Kasi merong difference talaga yan no? Kung sa iba, mabuti na ikaw ay merong pera upang meron kang panggastos sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayo ay huwag natin yung sundin. No? Kasi sabi nga sa pangalawang bagay, no? Ay sa unang bagay dito sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi dito ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Huwag daw natin itong mahalin. So ito yung mga bagay na mga magiging balakid sa atin. Sabihin na nating pera, no? O karir o pag-aaral. Kung ito yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit ikaw ay hindi makakagawa ng mga utos ng Panginoon, iwasan natin ito. Lalo na yung higit na pagmamahal natin sa pera. Yung sobrang pagnanais natin ng karir, no?
Yung sobrang obsession natin na makakuha ng mataas na grado para lang sabihin na mataas yung grado mo, no? For the sake of that only, hindi ito makakabuti para sa iyong pagiging Kristiyano at sa iyong sarili. Kasi maaaring ma-disappoint ka. Masira yung health mo dahil sobrang stress ka sa iyong pag-aaral, no? Hindi ito karapat-dapat na maging dahilan upang ikaw ay mawala sa presensya ng Panginoon. Mabuti ang mga bagay na ito. Mabuti ang pera. Nagagamit natin ang pera. Amen? Ay, hindi yata. Hindi ba tayo gumagamit ng pera? Hindi ba tayo gumagamit ng pera? Sinong hindi gumagamit ng pera? Meron ba? Di ba lahat naman tayo gumagamit ng pera? Mabuti ba ang pera o masama? Ayan. Depende daw, depende. No? So, syempre, meron din yang difference. So, pag-uusapan natin yan mamaya, syempre. Ito nga yung pangalawang punto natin na dapat nating tandaan. Kasi yung pera, okay yan eh. Mabuti yan eh. Magagamit mo yan eh. Pambayad mo yan sa pagkain mo, pambayad mo yan sa pag-aaral mo, nagagamit mo yung sweldo mo upang mabuhay. Yung mga pamilya mo, yung mga nangangailangan mo, yung sinusuportahan mo, no? Nagagamit natin sa church. 'Di ba? Nakakabili tayo ng mga instrument, no? O kaya binibless ng Panginoon yung mga members natin upang makapag-provide ng mga pangangailangan. Mabuti ang pera. Medyo pa rin 50-50 pa rin. Ayan. So mabuti ang pera, ngunit ang pagmamahal sa pera ang hindi mabuti. No? Yung pagmamahal sa pera, yung sobrang pagmamahal. Ang word dito is yung agape. No, kapag sinabi nating agape, ito yung preeminent love o kaya yung pinakamataas na uri ng pagmamahal, no? Pinakalabis na uri ng pagmamahal, agape. Yung pagmamahal na walang kapalit, no? Agape. Kung yung pagmamahal mo sa pera ay agape, yung pinakamataas na uri ng pagmamahal, yun ang masama, no? Masama ang mahalin ang pera at iba pang mga bagay dito sa mundong ito. So yun nga mga kapatid, mabuti ang pera, ngunit ang pagmamahal, ang labis na pagmamahal sa pera, ang masama. Kasi hindi tayo makakapagmahal ng dalawang bagay. We cannot serve two masters. Ayan. Sabi, sa ikalawang punto natin, no? Excuse me. Ayan, sa ikalawang punto, ito nga ang rason. Sa verse 16 ng 1 John chapter 2, sapagkat ang lahat ng nangasasang libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayan. Balikan natin. Ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ito yung mga ino-offer ng sanglibutan sa atin na maaaring makakabuti sa atin, no, at some point, ngunit kapag sobra, ito ay makakasama na. Balikan natin yung pera. Gawa ito ng tao, amen? Ang pera ay gawa ng tao. Yung currency na ginagamit natin ay gawa ng tao. Papel lang yan eh. Papel lang yan. Barya lang yan, no? Hindi yan valuable kapag hindi natin iniisip yung value ng pera. Ngunit kung yung value ng pera ay mas mataas pa sa value ng pagpupuri mo sa Panginoon, doon na nagkakaroon ng problema. Sabi, sa Matthew chapter 6 verse 21, no, kung nasaan yung value, yung highest value, yung treasure ng iyong buhay, naroon din yung puso mo. Kung yung value ng buhay mo, yung treasure mo ay nasa value ng pera, ibig sabihin, nandun yung puso mo, no? Lahat ng mga bagay sa buhay mo ay umiikot sa pera. Ayan. No? Lahat ng bagay na umiikot sa buhay mo ay nakatuon doon sa pera.
yung trabaho mo. Nakafocus. Dahil nakafocus yung isip at puso mo sa pera, yung trabaho mo, ginagawa mo yung lahat ng paraan upang ikaw ay yumaman. Upang ma-earn mo yung, yung ma-fulfill yung puso mo ng pera. No? Dahil sa sobrang pagnanais mo ng pera, dahil dun nga yung puso mo, mahal na mahal mo yung pera, kahit na ikaw ay makatapak na ng mga tao, makagawa ka ng masama, makapatay ka ng tao, no? Ilagay mo dun sa Taal Lake. 'Di ba? Sa sobrang pagnanais mo ng pera eh. Ganun yung issue na nakikita natin, 'di ba? Malinaw 'yan. Kung yung pera talaga yung nais mo, lahat ng mga bagay, mabuti o masama, ay kaya mong gawin. Yun eh. Yun ang bigay ng pagmamahal mo sa pera. Ito yung binibigay ng sanglibutan sa iyo. Mayaman ka dito sa mundong ito. Lahat ng mga bagay ay kaya mong gawin. Kaya mong bilhin. No? Kahit yung tao, kaya mong bilhin. Yung serbisyo ng tao, kaya mong bilhin. Walang makakapigil sa iyo hanggat ikaw ay may pera. Kahit ang batas ng tao, hindi ka kayang hawakan basta ikaw ay may pera. No? Doon pumapasok yung masamang essence ng pera. Dahil nga, umiigot ang buhay mo sa pera, lahat ng gagawin mo ay para sa pera. Mabuti man o masama. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng masasamang pita ng laman, ang lahat ng masasamang pita ng mata at kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Dito na nakikita natin yung value. No? Yung paghahanap mo ng pleasure, yung pagkikrave mo ng material things, yung desire mo para ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng marangyang buhay. In essence, no, hindi naman ito masama. Hindi masama na ikaw ay magkaroon ng pera, di ba? Hindi masama na ikaw ay magkaroon ng mga material possessions. Hindi rin naman masama ang magkaroon ng physical pleasure kasi ginagawa dapat yan ng mag-asawa. Di ba? Ngunit kapag sobra-sobra na at dito na umiigot yung buhay mo, ito ang nagiging dahilan kung bakit ito nagiging masama. So huwag tayong magiging sobra-sobra sa ganitong mga bagay. Amen. Lahat ng sobra ay masama. Lalo na sa mga bagay na makamundo. Amen. Ngunit kapag sobra-sobra ang pagmamahal mo sa Panginoon, masama ba yon? Hindi yan masama as long as hindi ka nakakatapak, no? Kasi hindi naman nais ng Panginoon na ipakita mo na mahal mo siya tapos kaya mong pumatay ng mga tao para sa pagmamahal mo sa Panginoon. No, ginagamit mo na lang ang pangalan ng Panginoon para masabi na mahal mo ang Panginoon. Kasi nangyayari rin 'yan, 'di ba? Anong taon ba 'yon, no? Yung nagkaroon ng giyera sa Marawi, no? 'Di ba? Hanggang ngayon sira-sira pa rin ang Marawi dahil sa ISIS. At sinasabi nila, ito ay para sa pagmamahal nila. Ito ay sa religion nila na upang mapatay yung mga hindi naniniwala sa kanilang Panginoon, no? Hindi natin alam kung talagang si Allah ang kanilang sinasamba o ang Panginoon talaga ang kanilang sinasamba. Ngunit sa kanilang ginagawa, hindi ito ang tamang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal nila sa Panginoon. Amen? No, ito ay dapat nating tandaan. Lalo na sa atin sa panahon natin ngayon. No, maaaring noon, no, noong panahon nila nila Jeremiah, nila sa Jericho, 'di ba? May mga pagkakataon talaga na dapat nila itong isagawa noon. Ngunit ngayon, hindi na ito karapat-dapat, no? Hindi dapat natin iwalang bahala ang buhay ng tao, no? Makasalanan man siya o hindi. Sa mata ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay at mahal niya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, napaka-importante na dapat sa mabuti ang ating ginagawa, hindi para sa ating pansariling
gain, no? For self-gain, self-possessions, self-approval. Kasi sabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Do not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Sabi dito, huwag daw tayo maging selfish, no, sa mga ambisyon natin sa buhay at sa mga pangsarili natin. Bagkus, dapat yung mga ginagawa natin ay para sa ating kapwa, sa ikabubuti ng ating kapwa. Kasi ganun yung pagmamahal ng Panginoon para ito sa atin. At kung may pagmamahal naman tayo ng Panginoon, ito naman ang mababahagi natin sa mga tao sa paligid natin. Amen? No? Pagmahal ka ng Panginoon, binibless ka ng Panginoon, tinutulungan ka ng Panginoon kahit anong problema ang iyong nararanasan. Kasi bilang Kristiyano, no? Bilang Kristiyano, minsan nami-misunderstand ng iba, lalo na yung mga bagong Kristiyano, no? Sana hindi nila ma-misunderstand na ang buhay Kristiyano ay puno ng kasiyahan, karangyaan sa buhay. Dahil hindi tayo para dito sa mundong ito. No? Yung mga nasa mundong bagay ay, sabi nga 'di ba kanina, we are not of this world. No? Hindi tayo para sa mga makamundo na bagay. Bagkus tayo ay para sa pang-itaas, sa mga panlangit. Kaya yung mga bagay dito sa mundo, hindi natin basta-basta may enjoy 100%. No? Kasi maaaring ito ang maging hadlang upang tayo ay magpuri at nasa presensya ng Panginoon. Ayan. So, yun nga ang pangalawang punto natin dyan. Excuse me. Sa pangatlong punto, ito na ang pangako na ibinigay sa atin. Ito ang pangako na pinapaalala sa atin. Lalo na ngayong araw, pinapaalala ito sa atin. Sa 1 John chapter 2 verse 17. Sabi dito, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ayan. So sinulat dito ni Apostle John yung promise na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na para dun sa mga tao na pumipili o pinipili na i-prioritize ang Panginoon over the world, sila ay nananahan magpakailanman. Ayan sabi sa John 3:16. Alam natin to, no? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believed in Him shall not perish, but have eternal life. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Same na same lang, no? Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya o sa Panginoon. Sabi rin naman dito, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So hina-highlight dito yung contrast between the two, sa sanlibutan at sa Panginoon, no? Sa sanlibutan, hindi permanente ang mga bagay na naririto. Amen? Lahat ng mga bagay na nakikita natin, may katapusan. Kahit yung mundong ginagalawan natin, may katapusan. Di ba maraming science research na patungkol sa end of the world, no? Na talagang may panahon na magse-self-destruct ang mundong ito, no? Base sa sensya. Ngunit tandaan natin na ang nasa Panginoon ay hindi natatapos. Ayan. So sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 11 and 12. Sabi dito, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak.
Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, yung mga temporary na bagay sa mundong ito, hayaan natin, no? I-let go natin yan. Ngunit, naisin natin na tayo ay, na ang Panginoon ay sumaatin, no? Sa lahat ng ating mga lakad hanggang sa kaduluduluhan ng ating pagtakbo dito sa mundong ito. Kasi nga we are still in the wilderness, no? Nasa wilderness pa tayo. Pagkatapos sa atin i-save gaya ng mga Israelita, pagkatapos silang i-save doon sa Egypt, dinala sila sa wilderness hanggang sila ay makarating sa lupang pangako. Sa atin naman, pagkaligtas sa atin ng Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan, we are free from sin, no? Ngunit ngayon, tayo nga ay nasa wilderness, no? Hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako ng Panginoon. Amen? So dapat hanggang sa dulo, tayo ay magtiwala, manampalataya sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makasanglibutan. Kaya we fix our eyes on the things that are not seen. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Muli, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sabi diyan, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So huwag tayong to see is to believe, no? To not see is still to believe, no? Kasi ang Panginoon, nararamdaman natin yung kanyang presensya. Yung pagmamahal ng Panginoon, nararamdaman natin, ngunit hindi natin siya nakikita. At ang mga bagay na nasa kalangitan ay makikita natin pagdating ng panahon. Ngunit sa ngayon, dapat nakafocus tayo sa mga bagay na nakatuon sa kalangitan. Ayan. Lalo na sa mga bagay na, kasi yung mga bagay na ginagawa natin dito, maaaring pansamantala lang, ngunit merong long-term consequences eh. Marami tayong mga bagay na nagagawa na kasalanan, sabihin natin, yung kasalanan nating panandali ang ginawa ay naging udyok kung bakit ikaw ay lumiko, no? Nag-backslide ka dahil sa kasalanang ito at hindi ka na tuluyang bumalik sa presensya ng Panginoon hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga. Ayan. So hopefully hindi naman ito mangyari sa atin. Ngunit pagdating ng panahon, pagdating ng Judgment Day, doon natin malalaman yung long-term consequences ng ating pagpili sa mundo over the kingdom of God. Now, sabi nga, 'di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So lahat ng mga bagay na meron tayo sa ngayon ay ibibigay ng Panginoon as long as we seek the kingdom of God first. Amen? No? Yung kung ano yung pangangailangan mo sa ngayon, ipagdasal mo yan sa Panginoon, no? Ibibigay yan ng Panginoon sa iba't ibang uri ng paraan. Maaaring bigyan kanya ng trabaho, bigyan kanya ng opportunity, gumamit ang Panginoon ng ibang tao upang tulungan ka, iba-ibang paraan, no? As long as ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Sabi rin sa Romans chapter 1 verse 18 to 32. Basahin na lang natin to, no? Konti na lang, matatapos na po tayo. No? Gising pa ba? Gising pa. Ayan, gising na gising. Ayan, sama-sama nating basahin ito kasi isa itong talagang matinding paalala sa lahat. Hindi lamang sa mga Kristiyano, bagkus sa mga tao rin naman na hindi pa nananampalataya sa Panginoon at patuloy ang paggawa ng kasalanan, patuloy ang pagpili sa mundo. Muli, Romans chapter 1 verse 18 to 32. Sama-sama nang nating basahin. No? Sapagkat ang puot ng Diyos
ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos, upang sila ay walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangagsitalikod sa nilalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagpusala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga bagay na yaon. Napakatindi, mga kapatid. Malinaw, word per word, malinaw yan, mga kapatid, na kung hindi ka tatalikod, patuloy at patuloy ka nahaharap ng mga ganitong bagay, patuloy mong hahayaan na ikaw ay nasa masamang pita, nasa masamang laman, nasa masamang pag-uugali, kung hindi mo patuloy natatanggapin ang Panginoon,
doon ka sa mga bagay na yaon. And ultimately, mga kapatid, sa John 12:48, sabi diyan, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So lahat ng mga ito ay patuloy na magaganap at magaganap ayon sa sinalita ng Panginoon. So nawa mga kapatid ay maging paalala ito sa atin, no? Unang bagay na dapat nating tandaan, huwag mong ibigin ang sanglibutan. Dahil kapag inibig mo ang sanglibutan, tuloy-tuloy yan no? Magba-branch out yan sa iba't ibang mga bagay. Lahat ng mga attention mo mapupunta na doon, lahat ng pera mo, lahat ng bagay na kailangan mo supposedly ay idadalin mo doon no? Napakagandang example niyan ay yung mga pagsusugal, no? Natalamak sa panahon natin ngayon. Kaya nga may mga pogo issues, may bingo plus, may scatter, no? Yung mga ganitong bagay, inuubos nito yung pera mo, yung pagkatao mo. Kasi kapag wala ka ng pera na magamit, upang makabawi ka, benta mo na yung mga gamit mo sa bahay. Kapag naubos ulit, benta mo na yung anak mo. Benta mo na yung lahat ng mga kailangan mo para lang ma-provide, no? 'Di ba? Ganun yung nagiging mindset mo kapag minahal mo ang mundo, no? Nagiging numb ka na sa mga mabuting bagay. Kahit yung mga masamang bagay, sa tingin mo, okay lang yan kasi kailangan na kailangan ko no? Kaya mo nang mang-hold up, kaya mo nang pumatay. Kaya huwag nating mahalin ang sanglibutan. Ito yung paalala sa atin, no? So sa panahon natin ngayon, araw-araw tayong pumipili. Araw-araw tayong pumipili kung sa sanlibutan tayo o sa Panginoon. Dahil binago na tayo ng Panginoon, patuloy nating pangatawanan ang pagsunod sa Panginoon. At dito makikita ang ating pagpili sa Panginoon araw-araw. Kaya huwag mong ibigin ang sanglibutan. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.